Bumangon na tayo mga kapuso at sama-sama na naman po tayong tumutok dito sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Makakasama po muna natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q para syempre sagutin, di ba, yung mga ipinadala ninyong katanungan sa aming Facebook page. Kaya abangan ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. And welcome back sa Pinoy MD. And as promised, diba, narito na ho ang ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q para i-address ang inyong pong mga health-related concerns. Good morning, Dr. Q! We missed you! Good morning, Connie, at good morning sa lahat ng mga loyal kapuso natin dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Eto na, Doc, ang unang tanong, ha? Totoo raw ba na kapag CS o yung cesarean section ang unang pagbubuntis, CS na rin ang mga susunod? Ang tanong mula po kay Love Baby Jermel Melodina. Hindi yan totoo, love, kasi ang cesarean section ay ginagawa yan sa dalawang indikasyon. May tinatawag tayong absolute indication na kung saan, kung ang sipit-sipitan ng isang babae ay masikip at hindi makakalabas si baby, yan ang dahilan kung bakit siya cesarean section. At once na ginawa yan ng doktor, because of that indication, ay kailangan sa susunod na mga pregnancies niya, mauulit yung cesarean section. Yung relative indication naman, ginagawa yan kung isang nanay kunwari ay may uncontrolled na diabetes mellitus or uncontrolled na hypertension, o kung ang baby ay suhi o di kaya ay may bukol doon sa loob ng matres o ng ovaryo na nakakaharang doon sa pagbaba ng baby, yan ang relative indication. Pag nasolusyonan itong mga problemang ito at nabuntis ulit si Mrs., then ang pregnancy na yan ay pwede ring mag-trial o vaginal delivery. Question number 2, okay lang daw ba na magpabunot ng wisdom tooth kapag bagong panganak? From Jeanette Uver. Kung ang wisdom tooth mo, Jeanette, ay infected at ito ay nagiging dahilan ng sakit ng ulo mo, hindi ka makatulog sa gabi, kung kailangan bunutin, pabunot mo yan. Pero kailangan ng clearance ng obstetrician. Kasi kung hindi ka makakatulog ng maigi, just because of that painful wisdom tooth, then ang quality of care para na binibigay mo sa baby mo ay hindi rin maganda. Kaya kung kailangan bunutin, ipabunot mo yan. At ito, dapat bang uminom, Doc, ng supplements kapag 6 na buwan na ang sanggol? Ang tanong naman na yan mula kay Christy Tumali. Ang usual practice naman, Christy, ng mga pediatricians ay nagbibigay naman talaga ng mga supplements, no? Kaya lang hindi pwedeng ikaw mismo ang mag-decide kung anong supplement ang ibibigay mo. Kailangan dadalhin mo muna yung anak mo sa doktor o sa pediatrician para sa ganun ay mabigyan ka ng guide kung anong klaseng nutritional supplements ang ibibigay sa bata. Kasi hindi naman pare-pareho ang pangailangan ng mga bata. And last but not the least, nako, ito, normal lang ba daw, Doc, na every other month na dinadatnan ng regla? Ang tanong mula kay Christine Horca Arante. Bago ko sagutin yung Christine, doon muna tayo sa normal. Ano ba ang normal o regular na menstruation? Ang regular na menstruation ay nag-average yan sa 28 days, no, plus or minus 7 days. So, from 21 to 35 days ang dapat ang pagitan ng cycle mo. Kung ang cycle mo ay every other month na regular na every other month, hindi yan normal, no? Kasi may mga problema kasi siguro dyan, may mga underlying causes tulad ng mga thyroid problems, diabetes, kung may mga stress ka sa trabaho o sa pamilya, mga hormonal imbalances, o kung ikaw ay nasa perimenopausal age na, pwede ka rin magkaroon ng irregular menstruation. So, ang every other month na menstrual cycle ay hindi yan normal. Thank you, Dr. Q, sa pagsagot sa ating mga katanungan at syempre sa ating mga kapuso rin na nagpadala ng inyong mga tanong. Keep sending those questions, ha? At sa susunod na Sabado, susubukan namin syempre na masagot po ang lahat ng iba pang mga tanong. Samantala, magbabalik pa rin po ang Nang minsang magpalit ng shampoo ang 40 years old na si Arlene, nagsimula raw pumati ang kanyang anit na sinundan na rin ng pagkakaroon ng balakubak. Pinabayaan ko po siya dahil po sa keratin na may halong conditioner. Yun po yung ginamit ko. Nawawala naman po siya tapos bumalik din. Hanggang sa yung pagmatindi po yung init, siguro pagpawis natutuyo siya. Kamot dito, pagpag doon. Kapag nga raw nakasuot siya ng dark-colored na damit, parang may ashfall daw nang pinatubo sa kanyang balikat. Minsan po pag gaano kami yung mga barkada po, yun, nagbibiro sila. Na wag daw masyado yuyong kasi baka daw may malaglag. Para maibsan ang pangangati, si Arlene ginawang shampoo ang sabong panlaba.
Paniniwala niya kasi, hindi lang daw ito pampaputi ng damit, kundi pantanggal din ng balakubak. Pag kinukuskus po siya, mahapdi. Siguro nga po sa init, yun bumabalik siya, nawawala po talaga. Tapos pag bumabalik po. Kasi nakaano po kami sa init dahil nagtitik-tik din po ako ng tahong. Ayon sa eksperto, ang dandruff o balakubak ay isang skin condition na maraming posibleng sanhi. Halimbawa na lang sa kaso ni Arlene, posibleng na-irritate sa matapang na shampoo ang kanyang anit. Dahilan para magdulot ito ng pangangati at kalaunay tinatawag na flaking, dahil na rin sa labis na pagkakamot. Pag kunyari yung shampoo mo masyadong harsh at pag yung tao pag nag-shampoo, talagang yung parang kuskus na madiin at gamit niya. So, minsan nai-irritate yung scalp. So, syempre, pag na-irritate siya, mamumula, makakati, so magmumukhang dandruff. Kapag din daw natutuyo ang pawi sa ating anit, posible rin magdulot ng iritasyon. Ganito naman ang nangyari sa 27 years old na si Manuel. Bilang delivery rider, madalas daw siyang laman ng kalsada. Maski ngayong napakainit na ng panahon. Kaya ang pawis nakukulob daw sa kanyang helmet. Bilang rider, sir, umulan dumaraw po kasi tulad yun, minsan nababasa po yung ulo namin. Tapos yung helmet, susot pa rin po namin kahit basang-basa po yung buhok namin. Maaari po, sir, na possible na doon din po nanggaling to. Ulan po, ganun. Yung helmet basa rin. Rain or shine po kasi kami mga delivery rider. Kalaunan, nagkaroon na nga si Manuel ng balakubak. Na bukod sa ubod ng kate, ubod din daw ng jahe kapag may mga customer na nakakapansin. Nakakaya din, syempre. Yung balakubak, nakita na sa damit mo, alam mo alikabok, pero yung pala, balakubak naman pala. May nakapagsabi nga raw kay Manuel na maganda sa balakubak ang virgin coconut oil. Kaya naman, sinubukan niya ito pero wala effect. Naku Arlene at Manuel, bago sumubok ng iba't ibang home remedy, dapat i-double check muna natin sa mga eksperto. Dahil imbis na maging mabisa, baka naman posible pa itong makalala. Kasi yung panlaba, masyadong harsh nga. Yung pH niyan, hindi tatanggapin ng balat. Kasi iba yung pH ng balat, iba yung pH ng mga sabon panlaba. Definitely, madi-disrupt natin yung integrity ng skin pag yun ang ginamit natin. Bukod sa mga home remedy na hindi naman epektibo, may mga paniniwala rin tungkol sa balakubak na magandang mabigyan ng linaw. Presenting Dandruff Fact or Myth. Una, ang balakubak nakakahawa raw? Totoo o fake news? Myth yan dahil wala siyang organism na pwedeng ipasa from one person to another. Kasi yung organism naman na nakasama doon ay present din sa skin ng iba't ibang tao. So, hindi mo siya mapapasa. Hindi siya infection. Ayan mga kapuso ha, malinaw na hindi nakakahawa ang dandruff. Ang iniisip kasi ng marami para itong kuto o lisa na pwedeng makuha sa ibang tao. Ikalawa, pwede raw magka-dandruff hindi lang sa anit kundi maging sa ibang parte ng katawan? Fact o myth? Hindi lang sa anit kundi sa mukha, sa behind the ear, sa chest, sa kilikili, sa singit. At ikatlo sa ating fact o myth, kapag daw ba may balakubak, hindi raw dapat mag-shampoo araw-araw? Ang say ni doktora. Myth yan dahil hindi naman siya talaga kasama sa trigger factors ng dandruff. But pagka namumula na yung balat mo, syempre anything you apply, may irritate yung scalp or yung mukha. Kung saan man yung dandruff kasi pwedeng nasa ulo, pwede rin sa mukha. Para sa may mga mild cases ng dandruff, makabubuting gumamit ng mga over-the-counter anti-dandruff shampoo. Ito yung may mga taglay na ketoconazole. For healthy hair, skin, and nails, makatutulong din ang biotin supplements.
At hanggat maaari, huwag hahayaang matuyuan ng pawis ang ating anit. Madumi kasi ang pawis at pwedeng pagmula ng fungal infection na siya namang mauuwi sa balakubak. Dapat din daw limitahan ang stress. Kapag kasi stress tayo, nagkakaroon ng hormonal imbalance at tumataas ang production ng sebum o yung natural oil na inilalabas ng balat. Ang oil na ito pwedeng pagmulan din ng fungal infection. Ang stress can trigger any condition, no? So ang seborrheic dermatitis is parang eczema rin, kaya lahat ng eczema triggered by stress. Ang pagiging healthy dapat head to toe, kaya dapat pati anit at buhok alagaan din natin. Tandaan, walang snow sa Pilipinas, kaya dapat ang buhok walang puti-puti. To beat the summer heat, ano pa nga bang prutas ang pak na pak kundi ang pakwan? Paano kasi? 92% ang water content ito, kaya very refreshing na gawing snack or shake. Not to mention, marami rin itong taglay na nutrients. Dahil mataas ang water content nito, nakakatulong to sa pag-cleanse at remove ng toxins sa ating body, which also helps pag-regulate ng bowel movements ng isang tao. Ito din ay nutrient-dense, so kung ikaw ay gusto mo ng beach body, nakakatulong to sa pag-manage ng weight mo. Pero maliban sa nakasanayan, ang mag-asawang Fred at Agnes nakaisip ng kakaibang paraan para ma-enjoy ang pakwan. Presenting ang kanilang pakwan kwek-kwek. Yung asawa ko, mahilig talaga kami sa pakwan. Tapos palagi niya sa akin kinikwento yung recipe ng lola niya from Mississippi na kung paano niluluto. So doon, ini-slice lang yung watermelon, they batter it, tapos they fry it. Naisipan ko, why not cook it for my husband? So since nami-miss na niya. Kung ang karaniwang kwek-kwek nilagang itlog ng laman, ang pauso ng asawa. Pakwan scoops na rinito at binalutan ng breading. At imbis na suka, sa vanilla icing daw nila ito pina-partner. Guys, share naman dyan kung paano nga ba gumawa ng pakwan kwek-kwek para naman magaya at home ng mga mommies out there. Hi guys, welcome to #Deep Fried Watermelon. We got a bit of an assembly line going on here. So my right here is scooping the pakwan. After that, Agnes is adding the pakwan into my grandma's homemade cake batter. And then adding it in the dry batter. After it's dropped here into the kawali, she's cooking it like kwek-kwek. And then I add my Lola's homemade vanilla icing. Really ties it all together. And that's deep fried pakwan a la kwek-kwek style. Siyempre, tikiman time na! Sarap. Sakto-sakto na yung lasa. Matamis. Oo, ngayon lang ako nakatikim nito ha. Ay, yung kwek-kwek naman is pugo. So, ito, super unique. Ang naman is pakwan. Sinimulan din nilang ibenta ang kanilang pakwan kwek-kwek sa isang night market sa Cavite. Noong una, wala raw masyadong bumibili. Hanggang sa unti-unti din itong pumatok, pati sa social media. Pero bukod sa pakwan kwek-kwek, ang isa pang patok sa TikTok, ang pakwan challenge. Pabilisan kumain ng pakwan ng nakapiring. Not to worry dahil hindi kayo tataba dyan. Gaya nga ng sabi namin, para ka lang umiinom ng tubig dahil sa taas ng water content nito. Pero alam niyo ba mga kapuso na hindi lamang ang pinakalaman ng edible o yung pwedeng kainin sa pakwan? Kundi pati ang tinatawag na rind o yung manilaw-nilaw na outer layer nito na nakadikit sa balat. Katunayan,
Meron din itong taglay na sustansya. Ang rinds o ang balat ng pakwan ay may vitamin C at vitamin A na nakakatulong sa ating immune system pati na rin sa ating eye health. So next time, instead na itapon ang mga parteng ito, pwede natin itong lutuin para ma-maximize ang nutrients na ito sa watermelon. Kaya naman ang dating OFW na si Joy, naisip na iluto ito at gawing ulam. Naisipan ko yun nung nasa Saudi ako. Yung kasamahan ko sa trabaho, nagbabalat siya ng pakwan. Sabi niya, ginagawa daw nilang candy yung balat ng pakwan. Tapos naisipan ko na, pwede rin sigurong gawin siyang iulam. So, ang ginawa ko, sinearch ko kung pwede talaga kainin. Presenting ang pauso na ni Joy na ginisang balat ng pakwan sa sardinas. Grabe, nakakatakam yan ha? Recipe naman please! Ang mga sangkap na gagamitin, bawang, sibuyas, kamatis, dahon ng malunggay, 2 latang sardinas, mantika, patis, at syempre, ang balat ng pakwan na hiniwa sa yote style. Pag mainit ng kaldero, ilagay na ang mantika. Sunod ang sibuyas, bawang, kamatis. Pag nagisa na ang sibuyas, bawang at kamatis, ilagay na ang pinagbalatan ng pakwan. Lagyan natin ng tubig. Pakuluin natin ng 5 to 10 minutes. Isa to sa paboritong pagkain ng asawa ko kasi favorite niya yung pakwan. Kaya wala talaga nasasayang sa amin pagdating sa pakwan. Balat, pati yung pula niya, lahat po. Ilagay natin ang sardinas. Ayan, luto na. Tikman na natin. Healthy, refreshing, at maraming mapagagamitan. Ang pakwan talaga namang pak na pak. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy! Laging tandaan, laging ang kalusugan. Pinoy sa lahat natin katawan, kaya dapat ito pangalan.